So, ang influencer na ito ay magiging kwento na lang dahil sa sarili niyang fan. At ang pangalan ng influencer na ito ay Christina at mahilig talaga siyang kumanta. Isang araw noong mga 15 years old pa lang siya ay pinilit siya ng kaibigan niyang mag-upload ng video kung saan kinakanta niya ang cover ng isang Hannah Montana song sa YouTube. Kaya ginawa niya. At sa gulat ni Christina ay mabilis nagka-views yung video at umabot ito ng 10,000. Not bad, right? Pero ang pinaka-importante ay nagustuhan ito ng mga tao at nagustuhan din nila siya. At yung iba sa kanila ay nagsimula ng mag-request ng ibang kanta na i-cover niya. Kaya gumawa ulit siya, nag-post ulit, at nag-post pa ng isa. At hindi nagtagal ay tuloy-tuloy na siyang nagpo-post ng mga cover sa YouTube. At unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng mga followers. Mga 2 buwan matapos magsimula ay ni-request ng followers niya na kantahin niya ang My Heart Will Go On ni Celine Dion. Kaya ginawa ni Christina at in-upload niya ito. At bigla itong sumabog sa views. At doon ito nakita ng isang babae at ang pangalan niya ay Mandy. At si Mandy ay parang, grabe ang galing kumanta ng batang ito. Pero eto kasi yung kay Mandy, si Mandy pala ay ang nanay ni Selena Gomez. At manager din siya. Kaya si Selena Gomez ay minamanage siya noon ng nanay niya at ng stepdad niya. So si stepdad, na manager din ni Selena ay kinausap si Christina at inalok siyang i-represent. Kaya hindi nagtagal ay nagkaroon na rin ng manager si Christina. At boom! Inimbitahan siya ni Selena Gomez na sumama sa tour niya bilang opening act. At naging sobrang close din sila. And there's Selena Gomez right there. Oh my gosh, hi. Hi. There's Selena. Kaya lalong sumisikat si Christina. Sumisikat palalo ang YouTube channel niya. Ang dami niyang bagong subscribers. Hindi lang yan dahil nanalo pa siya sa isang YouTube singing competition. At dahil dito ay lumipat pa silang pamilya sa Los Angeles para makapag-focus siya sa music career niya. Pagkatapos ay naglabas pa siya ng buong album. At nung mga 19 years old na siya ay sumali siya sa The Voice, yung TV show. At napasama siya sa show. Lumabas si Christina sa stage at grabe ang galing niya. At halatang siya yung paborito ng mga tao. Nakuha niya ang 3rd place sa competition, which is amazing. Tapos ilang taon, matapos noon ay mga 22 na siya at nag-tour ulit siya. And big thank you to everyone that has been coming out on tour to come see me. Pero sandali, pause muna tayo kay Christina kasi ngayon ay pag-uusapan natin itong lalaking ito, si Kevin James. Si Kevin James ay 27 years old at taga-Florida siya. At sa totoo lang, wala masyadong nangyayari sa buhay niya. At nakatira pa rin siya sa mga magulang niya. Part-time siyang nagtatrabaho sa Best Buy sa Geek Squad na isang electronic store. Isa lang ang kaibigan niya. Kaya medyo loner talaga siya. Hindi lang yan, kasi mataba din siya at numinipis na ang buhok. Wala namang masama doon. Pero si Kevin ay sobrang conscious sa itsura niya. Pero isang araw, habang nagbabrowse siya sa YouTube, ay napanood niya yung video ni Christina. At sobrang humanga siya kay Christina. Charismatic siya, nakakabighani, may dating, at sobrang galing kumanta. At para sa kanya ay siya ang perpektong babae. Kaya paulit-ulit niyang pinanood ang mga video niya hanggang sa napanood at nakita na niya lahat ng content ni Christina. Bawat vlog, bawat post, bawat picture, bawat tweet, lahat. Kaya minomonitor niya ang lahat ng social media ni Christina. At sa paglipas ng panahon ay unti-unti siyang na-obsess kay Christina. Hindi pa siya nagkaka-interest sa ibang babae dati. Pero mula nang makilala niya si Christina ay siya na lang ang laman ng utak niya. Nakapaskil ang mga litrato ni Christina sa buong kwarto niya. Lagi na lang si Christina ang bukang bibig niya sa mga katrabaho niya. At ang reaksyon ng mga tao, grabe, ang weirdo ng taong ito. Kaya halata na hindi lang siya isang simpleng fan lang.
May nararamdaman na siya para kay Christina. Pero yung nararamdaman niya ay nagiging unhealthy na kasi ngayon ay naniniwala siyang si Christina ang soulmate niya at nakatadhana raw silang magsama. Kaya anong ginawa niya? Well, sinimulan niyang ayusin ang sarili niya, iniisip niya na mapapansin siya ni Christina. Naging vegan siya at pumayat siya ng 50 pounds. Nagpa-whiten siya ng ngipin, nagpalasik siya para luminaw ang paningin niya. At nagpalagay din siya ng hair implants dahil numinipis na ang buhok niya. Kaya ngayon ay mas naging confident siya sa itsura niya kaysa dati. Kahit hindi pa sila nagkikita in person at wala namang idea si Christina na nag-e-exist siya, ay umaasa pa rin siyang mapapansin siya ni Christina dahil sa mga pagbabagong ito. Hanggang sa isang araw ay pumasok si Kevin James sa trabaho sa Best Buy. Bigla siyang tinukso ng mga katrabaho niya. As in pinagtatawanan talaga siya. Alam kasi ng lahat na obsessed siya kay Christina. Kasi palagi niya itong bukang bibig at lagi niyang pinapatugtog ang music nito habang naka-duty. Tapos, may narinig silang chismis na may boyfriend na si Christina. At totoo nga, meron talaga. Kaya tinukso siya ng mga katrabaho niya yung tipong, "Ay wala na bro, may jowa na siya, naunahan ka na, ang sakit nun." At ayon sa kwento ay sobrang nagalit si Kevin James. Kasi sa utak niyang nabaluktot dahil sa obsession, ay parang sila na raw ni Christina. Kahit gaano pa ka-weird pakinggan, pakiramdam niya ay niloko siya ni Christina. At ayaw niyang palampasin yon. At dito na magsisimula ang madilim na parte ng kwento. Nung time na to ay nasa tour pa rin si Christina. At papunta na sa Orlando ang susunod niyang stop sa tour. Ang Orlando ay mga 100 miles lang mula sa tinitirhan ni Kevin James. Kaya bumili siya ng concert ticket para sa show ni Christina sa Orlando. Pero ilang araw bago ang concert ay kinuha niya yung 2 baril na binili niya noon pa para sa pagkakataong ito. Tapos nag-taxi siya mula St. Petersburg kung saan siya nakatira papuntang Orlando. Tumungo siya sa concert ni Christina. Sa concert ay nag-perform si Christina. At ang galing niya gaya ng dati. At si Kevin James ay nandoon din. Nasa gitna siya ng audience. Pinapanood niya si Christina. Pinaplano na niya kung ano ang gagawin niya. At ayon sa kwento ay sobrang galit pa rin siya sa fact na may ibang lalaki si Christina. Nang natapos na ang show, ay nasa venue pa rin ang lahat at si Christina ay nagme-meet and greet gaya ng palagi niyang ginagawa. Nagpipirma siya ng autographs, nakikipag-picture at sobrang bait niya sa mga fans niya. At mahal na mahal siya ng mga fans niya. At si Kevin James ay nandoon din. Nakapila siya gaya ng iba. At nung siya na ang sunod para makipag-meet and greet kay Christina, lumapit siya at parang tahimik lang halatang kinakabahan. Napansin niyon ni Christina at inisip niyang baka gumaan ang pakiramdam nito kung yayakapin niya. So, tumingin siya kay Kevin tapos she opens her arms para yakapin siya. Pero imbes na yumakap, bigla siyang bumunot ng baril. At itinapat niya ito kay Christina. Tapos ay pinaputok niya ito. Bang! Bang! Bumagsak si Christina sa sahig. At nagkagulo ang lahat. Nagpanik ang buong crowd. Nagsitakbuhan ang mga tao. Lahat, pero maliban sa isang tao. At ang pangalan niya ay Marcus. Si Marcus ay kapatid ni Christina. Kasama siya ni Christina sa tour para tumutulong sa mga gawain. At nang mangyari ang lahat ng iyon, ay nasa malapit lang siya at nagbabantay ng merch table. Nakita niya ang nangyaring pamamaril. And immediately, boom, tumalon siya mula sa likod ng merch table. Tumakbo siya papunta ron. At bam! Sinugod niya si Kevin James at kinuha niya ang baril. Nagagawan sila sa baril. Buti na lang ay natalo siya ni Marcus. At nakuha niya ang baril mula sa kanya. Pero biglang tumayo si Kevin James. At napasandal siya sa pader at pinunot niya ang isa pang baril na dala.
Pagkatapos ay itinutok niya ito sa sarili. At pinaputok pang! Tinapos niya ang sariling buhay. At sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas si Christina. Nakakalungkot, isang buhay ang nawala, isang taong hindi na makakamit ang mga pangarap dahil lang sa isang psycho